itinulak ng pamahalaan ni Ginang Macapagal-Arroyo at mismong the Department of Labor and Employment at tuluyan pang nakipagsabwatan at sunod-sunuran bilang instrumentong armado ng management ng Nestle, ang pulis at militar, at pinoproteksyonan ang tuloy-tuloy na paglabag ng Nestle. Nito lamang March 26, 2008, sa pangatlong pagkakataon, muling nagdesisyon ng kataas-tasang hukuman ng Pilipinas at nasa entry of judgment na sa panahon ni Chief Justice Puno na dapat pag-usapan ang retirement benefit ng mga manggagawa ng Nestle. Ano ang kasalukuyang kalagayan ng mga manggagawa? Andun, sa kabilang kalye ng Barangay Nyugan, halos katapatan ng gate ng Nestle. Samantalang nasa labor code, ang mga manggagawa ay dapat may batayan para sa pagkakaroon o paglulunsad ng malayang pagwewelga, at ang mga pulis at militar ay dapat 50 meters away sa mga picket lines ng mga manggagawa. Pero ano ang realidad? 50 meters away ang mga manggagawa sa kabila ng tatlong desisyon ng Korte Suprema. Hindi lamang 50 meters away, mga kasama, dahil dalawang tagapangulo na namin ang 6 feet below the ground dahil sa utos ng management ng Nestle, at ang mga militar at pulis ang may kagagawan. 23 kamanggagawa namin ang namatay ng walang katarungan sa panahon ng welga. 70% ng mga bahay ng mga manggagawa ang ilit na ng SSS at Pag-ibig. Halos 500 mga anak naming dating nag-aaral ay inalisan ng karapatan ng kanilang kinabukasan dahil sila ay naobligang tumigil sa pag-aaral. Hindi lamang yan ang kalagayan ng mga manggagawa ng Nestle. Malawak ang katulad na kalagayan na nararanasan ng mga manggagawa ng Nestle. Kung bakit ang sinasabi ko mas partikular ay Nestle, dahil tinagurian ng uri manggagawa dito sa ating probinsya na ang laban ng mga manggagawa ng Nestle ay mother of all battle, o ina ng lahat ng laban ng uri manggagawa. Dahil kung bakit mother of all battle, lahat na ng instrumentalidad ng pamahalaan para durugin ang unionismo sa kabila ng napakatarungan at napakamakatwirang ipinagtatanggol ng mga manggagawa ng Nestle para sa kinabukasan ng manggagawa, ay tuloy-tuloy pa rin sinusupil, tuloy-tuloy pa rin pingi at bulag ang pamahalaan para sa kapakanan ng manggagawa. Naandyan pa ang forced labor sa mga manggagawa. Ilang mga manggagawa na sa mga industrial belt ang namatay dahil sa mahigit 8 oras na pagtatrabaho o sapilitang pagtatrabaho. Si Mr. Aguba, na kontraktual na manggagawa ng Masuda, matapos ang sapilitang 36 na oras na pagtatrabaho, ay namatay mismo sa site ng paggawaan. Ano ang ginawa ng pamahalaan? Ano ang ginawa ng Department of Labor? Binigyan ng libreng palibing, binigyan ng pamasahe pauwi doon sa Mindoro. Pero ano ang kalagayan ng mga manggagawa? Tuloy-tuloy pa rin ang sapilitang pagpapatrabaho ng mga employers sa mga manggagawa. Yan ang napakalinaw na tugon ng ating pamahalaan at lahat ng institusyon sa ilalim ng ating pamahalaan, kasama ang Department of Labor and Employment, kasama ang PNP, kasama ang AFP, Department of Trade and Industry, DILG, at ilang mga local government units na inaabot ng kamandag ng impluwensya ng salapi ng Nestle. Hindi ko makakalimutan kung bakit binanggit ko ito, kung bakit unang instrumento si Secretary Patricia Santo Tomas
para labagin ng Nestle ang Supreme Court decision ng 1991. Ang trip ni Secretary Patricia Santo Tomas doon sa Milano, Italy at Geneva, Switzerland noong 2002 matapos siyang mag-order ng Assumption of Jurisdiction Order laban sa mga manggagawa ay inisponsor ng Nestle Switzerland yung kanyang trip papuntang Milano, Italy at sa Geneva, Switzerland. At ito ay nireimburse ng Nestle Switzerland sa Nestle Philippines. Nandoon sa voucher na nakuha namin ang pirma ng isa sa mataas ng Nestle Switzerland, ang dating Pangulo ng Nestle Philippines na si Juan Santos, na naging DTI Secretary sa panahon din ni Ginang Macapagal-Arroyo, ay kasama sa pagpirma para bayaran at suhulan si Secretary Patricia Santo Tomas. Ito ay isinampa naming kaso kontra kay Secretary Santo Tomas sa Presidential Anti-Graft Commission sa ilalim ng opisina ni Ginang Macapagal-Arroyo na di umano para iwasan ang graft and corrupt practices ng mga government employees at mga cabinet officials. Pero ano ang nangyari sa aming pagsasampa ng kaso? Ibinasura ito ng Presidential Anti-Graft Commission dahil kulang daw sa merito. Samantalang nandun yung account number, nandun yung halaga kung magkano binayaran ng Nestle Switzerland doon sa limousine service pagpunta ni Santo Tomas sa Geneva at sa Milano. Nandun din yung pirma ng isa sa mataas sa Switzerland at yung dating DTI Secretary na presidente ng Nestle Philippines na si Juan Santos ay pumirma din. Mga kasama, institusyonalisado, sistematiko ang pagdurog sa batayang karapatan ng mga manggagawa. Kahit pa mayroong konstitusyon, kahit pa may labor code na naggagarantya dapat ng kapakanan ng mga manggagawa, puro nakasulat lamang yan. At kapag ipinagtanggol yan ng mga manggagawa, ang kapalit ay bala, pamamaslang, karahasan ng ating pamahalaan. Kaya ang panawagan ng mga manggagawa sa lahat ng sektor, lalo na sa ating Most Reverend Leo Drona, para mas maunawaan at maramdaman ang tunay na mukha ng kalagayan ng mga manggagawa. Kung maaari po sana ay tuloy-tuloy na magkaroon ng konsultasyon ang Diocese ng San Pablo, kahit man lamang sa bawat quarter o sa bawat ikatlong buwan ay mayroong konsultasyon o labor o bishop labor forum para iparating ang tunay na kalagayan ng mga manggagawa. Maging daluyan din ang simbahan upang ipaalam sa mas malawak na mamamayan ang tunay na kalagayan ng mga manggagawa, dahil alam natin kung papaano